Ang Malacanang ay mariing tinanggihan ang mga akusasyon ng China na ang Pilipinas ay na-manipulate ng mga dayuhang kapangyarihan bilang isang chess piece at hinihikayat ang Beijing na sa halip ay igalang ang soberanya ng bawat bansa. Ngayong Biyernes, si US Defense Secretary Pete Hegseth ay nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at ginanap din ang isang joint press conference kasunod ng bilateral meeting kasama si Philippine Secretary of National Defense, Gilberto Teodoro Jr. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ito ang naging pahayag ng Palace Press Officer na si Claire Castro sa mga reporter sa isang press conference nitong Huwebes. China really believes and concerned about peace and stability in the region. They should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok saan man po na desisyon ng ating pamahalaan. Naglabas ng pahayag ang Palace Press Officer matapos na ang Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Guo Jiakun ay nagbabala sa Maynila noong Martes, March 25, na itigil na raw ang paglilingkod bilang mouthpiece ng ibang bansa. Tumugon si Guo sa tanong ng isang reporter na may kaugnayan sa pagdating ng kalihim ng depensa ng US na si Pete Hegseth sa Pilipinas. Patuloy na hinihimok ng Beijing ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya na i-insulate ang kanilang sarili mula sa panlabas na impluensya at kumilos sa sarili nitong mga desisyon hinggil sa mga plano nito sa rehiyon, lalo na tungkol sa mga pagtatalo ng teritoryo sa South China Sea. Ang 2 araw na pagbisita ni Hegseth simula ngayong Biyernes ay ang magiging unang pagbisita ng isang mataas na opisyal ng US sa Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Si US Defense Secretary Pete Hegseth at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon ng isang courtesy call kung saan muli niyang sinabi ang ironclad na pangako ng US sa alyansa nito sa Pilipinas. Ang salitang ito ay matagal ding hinintay na gamitin mula noong maupo bilang Pangulo si Donald Trump. Si US Defense Secretary Hegseth at Philippine Defense Secretary Teodoro ay nagkaroon din ng joint statement sa isang conductive meeting na ginanap sa DND, Camp Aguinaldo, Quezon City. Kabilang sa mga pangunahing punto ng US Secretary sa kanyang pahayag ay ang sumusunod. Una, ang US at Pilipinas ay may ironclad alliance, pagdodoble at mas mabilis pang pag-unlad ng alyansa. Kasama dito ang US Re-establishment Deterrence sa rehiyon ng Indo-Pacific dahil ang US ay isinusulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas nito. Pangalawa, kinumpirma ng US ang $500 million na military financing at iba pang tulong upang gawing makabago ang militar ng Pilipinas. Ikatlo, ang US ay magde-deploy ng mga advanced capabilities sa Pilipinas, kasama ang Navy o Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System anti-ship missile at unmanned surface vessels bilang bahagi ng Balikatan 2025 na magpapahintulot sa parehong mga puwersa ng US at Pilipinas na magsanay sa paggamit ng advanced capabilities upang ipagtanggol ang Pilipinas. Ika-4, palakasin ang interoperability para sa mga high-end na operasyon, kabilang ang pagsasagawa ng pagsasanay sa Bilateral Special Forces Training sa Batanes. Ika-5, unahin ang Bilateral Defense Industrial Cooperation, kabilang ang co-producing ng mga unmanned systems at pagtaas ng pinagsamang suporta sa logistic. At ang huli, ang paglulunsad ng isang bilateral cyber campaign, pagtutulungan upang mabawasan ang mga problema sa cyber at mas palakasin pa ang cybersecurity.
Ang mga pagsisikap na ito ay makakatulong na palakasin pa ang partnership ng dalawang bansa pagdating sa depensa at matiyak na ang alyansa ay napagtibay upang matugunan ang mga alalahanin at mga hamon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Thank you very much. Well, good afternoon. Mr. Secretary, thank you for an incredibly productive afternoon. We're really glad to be here in Manila with Secretary Teodoro on my first trip as the Secretary of Defense in the Indo-Pacific. You know this, the audience knows this, the United States has been fighting shoulder to shoulder with the Philippines since World War II. Our partnership not only continues today, but we are doubling down on that partnership. And our ironclad alliance has never been stronger. What we're dealing with right now is many years of deferred maintenance, of weakness, that we need to reestablish strength and deterrence in multiple places around the globe, but pertinently today for this region. There was a lot of talk about shifting, a lot of talk about emphasis on the Indo-Pacific, a lot of talk about allies. What the Trump administration will do is deliver, is truly prioritize and shift to this region of the world in a way that is unprecedented to match the threats of the future, with a recognition that for the 21st century to be a free century, America needs to stand alongside our allies and partners, shoulder to shoulder. Today it's the Philippines, tomorrow it's Japan, it will be Australia and South Korea and other nations in this part of the world, where together, by, with, and through, we will establish the deterrence necessary to prevent war. This signals how important our bilateral alliance with our only treaty partner, the United States, is, and we are gratified by the importance placed on the stability and enhancement of this relationship as a linchpin of securing peace and stability in the Indo-Pacific. We are grateful for the enduring support of the United States, including the State Department's issuance of a waiver of foreign military financing for the Philippines. We believe these engagements are crucial and need to be enhanced. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.